Hello po mga kababayan. Samahan niyo po muli ako sa bidyong ito mula sa simula hanggang sa huli. Ang title po ng ating topic na ating tatalakayin ngayon ay ang family versus study. Ito po ang tanong, what should I choose between family and education? Ano ang pipiliin? Ang pamilya po ba o ang edukasyon kapag dumating ang oras ng kagipitan o ang tinatawag na conflict schedule? Pero salaminin po muli natin ang ano ba ang mga dahilan ng at bakit tayo mag-aaral? The reasons why you are studying. Yun po. Ito ay mga tinalakay na po natin ito ng mga nakaraang pa mga nakalipas na mga video. Halimbawa tulad ng example, to provide a better life for your family, to achieve your dreams, to change your career, to improve and uplift your skill set. Yan po ang karaniwan tulad ng binanggit ko ng nakaraang mga video. Kapag ito meron kang ganitong ito ang mga dahilan mo, mataas ang iyong resilience sa iyong pag-aaral. Okay po? And then ito, study is the vehicle that drives you toward your destiny. Okay po? Ito ang study. And then, there are times you have to choose between family and education, especially when you schedules conflict. Ito na po yun, ang binabanggit ko kanina. So, both are important. It is never an easy decision during moment of conflict. However, it always depends on the situations. It is a case-to-case basis. Napakahalaga po mga kasama, parehas ang sa pag-aaral, lalo na kung malaki na ang puhunan mo sa iyong pag-aaral at na-establish mo na siya. At syempre, napakahalaga ng pamilya. Kaya ka nga nag-aaral dahil sa pamilya. And then, you need to understand the sense of urgency and the level of importance. Some family matters require immediate attention, while some academic responsibilities may have deadlines that cannot be moved. Ito po, mga kasama, yung binabanggit na kalimitan to mga deadlines that cannot be moved, most likely po dyan ay mga final exam. Halimbawa, submission ng mga project, submission ng thesis, submission ng mga assignment. Yan po yan ang mga critical dyan na napakahirap ma-move. Kung ma-move man yan, ay talagang magre-request ka at pakikiusapang mabuti ang professor at hindi ganun kadali po yun. May mga cases na hindi nila papayagan. Yun po. So, dapat alam natin kung ano yung urgent at ano yung importante. So, yun po napakahalaga po. And then, wisdom is knowing which one needs you most at that moment. So, kailangan mayroon kang malawak na kaalaman, may malawak kang experience, at may malawak kang pag-unawa para sa mga panahon na pagdidesisyon ng ganong conflict na schedule ay tama ang decision mo at hindi ka mabibigo. Ito po, balancing family and study requires structured time, management, prioritizing quality time over quantity, and setting clear boundaries to reduce guilt and stress. Effective strategies include scheduling study around family commitments, using childcare, and communicating deadlines to family members to gain support. Both are essential for development, but neither should be entirely sacrificed for the other. Tulad na binanggit ko po ng mga nakaraan nating video, dapat kaisang puso at kasama mo ang pamilya mo sa iyong pag-aaral. Sila ang pangunahing susuporta sa iyo. Kaya kinakailangan maganda ang komunikasyon ninyo sa isa't isa para maunawaan nila kung ano ang sakripisyong ginagawa mo sa iyong pag-aaral para ikay suportahan. At kapag ikaw humiling, tulad ng mga ganito mga conflict schedule, ay okay lang sa kanila na ma-sacrifice ang pamilya. Na may mga mamaya i-share ko po sa inyo kung ano yung mga example na dinanas ko ng time kung ano yung mga sakripisyong ginawa ko ng mga time na yun. Okay po. Key strategies for balancing family and study. Structured planning. Create a routine that schedules specific, uninterrupted study hours and dedicated
family time. Tulad na binanggit ko na mga nakaraang video, mga kasama. Ang magandang pag-aaral para hindi maging conflict sa schedule ng yung pamilya ay yung sa madaling araw o kaya sa hating gabi na natulog na yung pamilya mo, lalo na yung mga anak mo. At mas prepared po natin na ganun oras mag-aaral kasi matahimik, makakapag-focus ka sa yung pag-aaral, hindi masasayang mga oras mo. Yun po yun. Quality over quantity. Short, focused interaction with family can be more valuable than long, distracted ones. Ito, dahil ang oras mo ay napakahalaga at napaka-busy tao, kailangan ni quality ma-expend mo ang oras mo sa iyong pamilya. At halimbawa, pag mayroon kayong family hour, ang family hour ay napakahalaga. Kapag may mga time na kailangan nyo kumain sa restaurant na ang pag-uusapan nyo lang habang kayo kumakain ay pamilya, hindi yung may kasama kang cellphone o nagpe-Facebook during time na nag-uusap. So yan po, or social media, kung ano man ginagawa mo. Sa focus talaga sa pag-aaral, ay sa pag-focus talaga sa pamilya, hindi sa pag-aaral during that time na kayo nasa restaurant. So during your family hours. Yung communication needs, ito po yun, yung tulad ng sinabi ko kanina. So inform family members about deadlines to foster understanding and support. So dapat ipaunawa mo sa iyong asawa, sa iyong mga anak, ito ang mga deadline ng iyong study, ito ang mga final exam, ito ang submission ng mga assignment. So alam nila kung bakit ka nagmamadali, bakit hectic ang schedule mo, lagi kang busy. Ayan po. Ito po, set boundaries. Establish no study zones or times, such as after children return from school, to focus on home life. So, yun yung sinasabi ko po mga kasama na pag halimbawa, yung family hour time, talagang family lang ang focus during that time. At hindi study o iba pa mga problemang usapin during that time ng family hours mo. Okay po? Utilize support system, your child care, library spaces, or involve partners to help manage responsibilities. Yun po, gumamit po tayo ng mga kasangkapan kung ano merong available sa ating resources. Kung halimbawa, kung kinakailangan pumunta sa library para makapag-aral, doon ka pumunta sa library. O kinakailangan mo yung mga anak mo ilagay sa childcare, gawin mo para lang mabalance ang family at ang study mo. Ayun po. Reframe goals. View study as long-term benefits for the family future, helping to manage guilt. So, alam naman po natin mga kasama na ang study is a long-term investment. Hindi po yan na bukas ay tapos na. Long-term investment po yan. Yan po ay honors degree. Ang honors degree, ang full-time ay meron pong 4 years. Full-time po yun ha. Pero karaniwan ang mga full-time ay nakakatapos ng 5 years kasi meron pa ho yung 450 hours work experience. So halos natatapos ang mga full-time ng mga 5 years. Napakaswerte na lang kung matapos yan ng 4 years at napakagaling at mahusay mag-schedule. Pero pag part-time po kayo, times 2 po yan. So kung halimbawa 4 years ang full-time, 8 years po yan. Yung iba umaabot pa ho ng 10 years bago sila makatapos ang pag-aaral ng part-time. Napakapalad ko lang po at yung instead na 10 years kong tatapusin, yung part-time kong study ay tinapos ko lang ng 6 years na halos equivalent ko full-time na. Ultimate successful balancing often means flexibility, adapting to changing needs and accepting that some days study will take precedence while other days family must come first. Alam naman po natin na family first, hindi po ba? Yun po talaga napaka-importante kaya ka nga nag-aaral dahil sa pamilya mo. Pero ito po i-share ko yung story ko. Way back January 2017, I organized my family reunion in the Philippines. So nag-organize po ako noon. At yung ang dahilan po kaya ko inorganize yung family reunion na yun kasi meron po akong ate na nasa Wenatchee, Washington State, United States of America, na doon siya nakatira at pinapupunta ko po sa Pilipinas.
Na-organize po yung, pumunta po yung ate ko. Unfortunately, I missed to attend due to my study. Hindi ako nakapunta, mga kasama. Nakakalungkot isipin kasi mayroon biglang dumating na yung isang subject ko ay hindi ko kaagad na naipasa during that time ng exam ng December. So, nangyari, nagkaroon ako ng tinatawag na supplementary exam. Ibig sabihin po nun, special exam. So, kinakailangan kong mag-exam at gawin ang supplementary exam. Kung hindi, matutuluyan pong babagsak ang subject ko at sayang naman yung sakripisyo ko dun sa study ko. So, yun po, hindi ako nakauwi ng Pilipinas. That was unexpected event po. Uncontrollable. I need to sacrifice my family reunion to see my eldest sister that I never been seen before. 42 years. So mula ng pagkabata ko ay hindi ko nakita yung aking ate na nasa Amerika. So 42 years that time, na way back 2017. So hindi ba napakalaking sakripisyo sa akin yun para lang sa aking study? Ganon ka-importante ang aking study. Ito po, yung karagdagan pa, na-share ko po sa inyo, way back April 2019, my family have 2 weeks holidays in Macau and Hong Kong. That was my final year. So, tulad na binanggit ko po sa inyo, mga kasama, ng nakaraang video, nabanggit ko po ron na 6 na subject po yung aking kinuhang subject sa loob lang ng isang semester. Ito po yung per semester ng 2019. Ito po yung final year ko. So sa Australia, ang first semester typically running from late February or early March through to June. So talagang yan po yung busy kong time ng way back 2019. Na yung po binabangkit ko ng nakaraan na nagbakasyon po ako. 4 months po ako nagbakasyon sa trabaho ko at full time ako nag-aaral. At nagkataon naman na yung April 2019 na yan, nagkaroon ng 2 weeks holidays yung pamilya ko at pumunta sila ng Macau at saka sa Hong Kong. I missed the family holiday because of my busiest time in my final year study. So, ganong katindi ang sakripisyong ginawa ko po, mga kasama, para pagbigyan at gawin ko ang aking study. Pero ang kainaman, maluwag sa kalooban ng aking pamilya kasi sinusuportahan nila ako sa aking pag-aaral. Pumayag sila. Masaya sila. Masaya sila habang sila nag-holiday. Masaya din naman ako na ako'y nag-aaral. So parehas kaming masaya. Win to win. At nang pagkatapos po noon, bumawi na lang po ako ng ibang panahon at doon kami nag-holiday. Mga kababayan, sa mga susunod na video ay doon natin tatalakayin ang work versus study. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Paki-subscribe po ang aking YouTube video channel na ito. Paki-like, comments, and share po sa ating mga kababayan. Naway, nakapagbigay ako sa inyo ng inspirasyon. Maraming salamat po.